Samantala, atin ang puntahan ang pinakahihintay niyong bahagi, ang bahagi ni Lino. Sa bahagi ni Lino, matapos maging abo ang kanyang buong katawan, ay bigla siyang nagising sa isang napakadilim na lugar. Tumayo siya at nagpalingalinga sa paligid, pero puro kadiliman lang talaga. Iyong tipong kahit tutusukin ang mata mo ng daliri, ay hindi mo makikita. "Tao po! May tao po ba rito?" Wika ni Lino at umaasang makakarinig ng kahit kaunting echo sa kanyang paligid, pero wala. "Tingting? Kulas? Rosalia? Nasaan kayo?" Tawag niya pa, pero tila ang boses niya ay hindi lumalayo. Iyong para siyang nakakulong sa isang airtight na garapon na hindi nakakalayo ang kanyang boses. Saglit siyang pumikit at inisip ang mga nangyari. Doon na unti-unting bumuhos sa kanyang alaala ang kanyang pagkamatay. Iyong oras na sumabog ang missile sa loob ng kanyang ginawang bilog na shield. Naku, deadball na pala ako. Sana lang nakagawa na sila roon ng antidote para sa virus. Para naman hindi naging sayang ang pagkamatay ko. Lord, totoo na po ba ito? Totoo bang deads na ako? Wala nang renewal of contract o another life credit? Mahinang wika niya nang may biglang nagsalita. Nako, pwede bang wala? Hanggat narito ako, ay pwedeng-pwede ang renewal of life contract. Teka, parang pamilyar sa akin ang boses mo ah. Sino ka na nga uli? Tanong ni Lino kahit pa wala naman siya nakikitang tao sa paligid. Nako Lino, ewan ko talaga sa'yo. Wala kang kasawa-sawang mamatay no. Oo, ako nga ito, si Oculus. Ang bumuhay sa'yo ng 2 beses. So, bakit narito ka na naman? Bubuhayin mo ba ako uli? Depende sa'yo, Lino. Teka, paanong depende? Yung una at ikalawang pagbuhay ko sa'yo, Lino, ay free of charge iyon. Free taste, kumbaga. Pero itong pangatlo ay may presyo na. Pero, hindi naman expensive. Tamang presyuhan lang. Anong kapalit kung bubuhayin mo ako ngayon? Simple lang. Pipirma ka ng kontrata na maglilingkod ka na sa akin. Susunod ka sa mga utos ko habang naroon ka sa mundo ng mga tao. Anong mga utos naman yan? Nako, wag mo na munang alamin, Lino. Hindi ko pa rin naman alam kung anong mga ipag-uutos ko sa'yo. Tsaka, kaunti lang ako mag-utos. Hindi ako katulad ng mga nanay sa mundo nyo na napakapalautos. Akala mo mga baldado at iniaasa na lang ang lahat sa mga anak. Ano? Ayan na ang kontrata mo. Pirmahan mo na lang. Nakita ni Lino na nagkaroon ng kaunting liwanag sa lapag at may isang mahabang papel roon. Dinampot iyon ni Lino at tinignan ang mga nakasulat. Makikita naman dahil tila glow in the dark ang mga letra. Sabi ni Lino, okay. Simple lang naman pala ang mga nakasulat. Ha! Nababasa mo ang mga sinasabi diyan? Oo, sabi rito, triangle, triangle, square, square, tuldok na marami, kuwit, palaso at asterisk. Loko ka pala eh. Gumawa ka ng contract na ikaw lang nakakabasa. Malay ko ba kung anong mga nakasulat rito? Reklamo ni Lino. Sabi naman ni Oculus, ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin ang mga nakasulat dyan. Ang sinasabi lang naman dyan na ikaw si Lino, nakikipag-deal kay Oculus at susunod sa mga utos niya. Pagkabalik sa mundo ng mga buhay, ganun lang. Niloloko mo ba ako? Kalahating metro ang haba ng papel mo. Back to back bang nakasulat? Tapos 3 sentence lang ang laman?
Nako, kung sino ka mang Oculus ka, hindi nga ako nakapag-aral ng kolehiyo. Pero hindi naman ako ganun katanga. Napipirma sa kontrata na ni isang salita ay wala akong maintindihan. Ano ka ba, Lino? Pumirma ka na! Wala ka rin naman pagpipilian! Anong wala? Pwede kong piliin na wag pumirma. Ayoko na rin namang bumalik pa sa mundo ng mga buhay. Overuse na masyado ang katawan ko roon. Wala na nga akong panahon para magpahinga eh. Puro na lang pakikipaglaban. Pagod na ako sa ganung buhay. Kung meron ka mga ipag-uutos sa akin, iutos mo na lang sa mga naroon na buhay. Ayos na ako rito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakatulog ng mahimbing eh. Kaya gusto ko na magpahinga. Yung wala nang gising-gising. Pagkasabi ni Lino ay doon na nagsimulang magwala ang nilalang na nagsasalita. Anong akala mo, Lino? May pagpipilian ka talaga? Hindi kita patutulugin. Papahirapan kita. Hanggang sa ikaw na mismo ang humiling na buhayin kitang muli. Naku, asa ka pa. Sanay na ako sa pahirap. Bring it on, Oculus. Wika ni Lino at nahiga sa kanyang kinatatayuan nang biglang magliyab ang kanyang buong katawan. Napahiyaw si Lino sa sobrang sakit. Ano? Hindi ka pipirma sa kasunduan? O tatapusin na lang kita? Hindi. Kahit anong gawin mo, ay hindi ako pipirma sa kontratang hindi ko nababasa ang nakasulat. Sigaw ni Lino sa pagitan ng pagpalahaw dahil sa sobrang sakit. Nang biglang may isang napakaliwanag na bulto ng tao ang lumitaw. Oh, anong ginagawa mo, Oculus? Hindi mo lang nabitag sa iyong panlilinlang ang taong ito. Pinaparusahan mo na. Huwag kang makialam rito. Kliyente ko ito. Galit na sigaw ni Oculus. Sabi naman noong bulto ng liwanag. Lino, sa tingin mo, sino ang kausap mo na nakikipagkasundo sa iyo? Oculus daw ang pangalan niya eh. Sagot ni Lino. Mali. Hindi Oculus ang totoo niyang pangalan, kundi Crowley. Isa siyang mataas na opisyal ng Astra. Ang trabaho niya ay kumuha ng maraming kontrata sa mga taong namamatay, kapalit ang kaluluwa nila. Pero para magmukhang legit ang kanyang kontrata, ay may kaunting freebies. Ibabalikan niya sa mundo ng mga buhay. Sa paniniwalang ang kataas-taasang liwanag ang nagbalik sa iyo. Pero papasaan ba at mamamatay rin uli ang tao? Dahil may kanya-kanya naman talaga kayong oras. At kapag dumating na iyon, mapapasa kanya na ang kaluluwa mo. Tigilan mo na ang panlilinlang mo, Crowley. Lalo na sa taong pinili ng kataas-taasan. Dapat sa'yo, manahimik na. Wika noong maliwanag na bulto ng tao. Tapos sa isang kumpas lang noon, ay biglang may isang nilalang sa may dilim ang nag-apoy ng kulay asul. Iyon naman ang pumalahaw sa sakit at unti-unting natupo. Sabi naman ni Lino, ibig sabihin, hindi poong may kapal ang bumuhay sa akin dati? Hindi Lino, kundi si Crowley. Pero huwag ka nang makonsensya. Nakatalaga ka rin naman na muling mabuhay. Nauna lang na magpakita sa'yo si Crowley dahil mga tauhan niya rin naman ang nakalaban mo. Matanong ko lang po ha, sino ka at bakit ka nagpakita? Hulaan ko, may deal ka rin na iaalok sa akin. Oo, tama ka Lino, parang gano'n na nga. Naku, halos pareho lang pala kayo noong Crowley. Huwag mo ako ihalin tulad sa lapastangang iyon dahil ako si Michael, isang... Bago pa mabanggit noon ang karugtong ng kanyang pangalan ay sumabat na si Lino. Isang Ninja Turtle? Kasama ni na Rafael at Donatello? Lino, akala ko matanda ka na. Bakit utak bata pa rin ang mga ideya mo? Hindi ako yung sinasabi mo. Hindi Michelangelo ang pangalan ko. Michael lang. At kung pinatapos mo ako sa sasabihin ko, ang buong katawagan sa akin ay Michael the Archangel. Ha? Ibig sabihin, anghel ka? So, anong sadya mo sa akin? May ipapagawa ka rin? May kontrata rin ba? Lino, huwag mong kakalimutan hindi ako alagad ng dilim. Naparito ako para hingin ang tulong mo.
At para matulungan mo kami, ay kailangan muli kang mabuhay sa mundo ng mga tao. Ano, handa ka bang makinig sa bagay na ihihingi namin ng tulong sa iyo? Oo na po, makikinig na. Pasensya na rin kung medyo skeptical ako kaunti. Bigla kasi ako nawala ng tiwala sa mga nag-o-offer sa akin ng muling pagkabuhay dahil doon kay Oculus na iyon. Hindi lang ako makapaniwala na nalinlang niya ako ng 2 beses. O sige na, simulan mo na po ang pagkakwento. Pero teka lang, pwede bang bawasan mo ang liwanag mo? Ang hirap makipag-usap sa nilalang na hindi matitigan. Niwala ka nga halos pormang tao sa paningin ko eh. Puro ka lang liwanag. Kaunting adjust naman. Normal na tao lang ako at kamamatay pa. Lumapit si Michael kay Lino at inilapat ang 2 daliri sa kanyang noo. Biglang nagliwanag ang mata ni Lino. Tapos doon niya na nakita ang buong anyo ng Arkanghel. Pero nagliliwanag pa rin ng kulay puti ang mga mata nito. Naupo si Lino ng naka-Indian seat. Nagsimulang magkwento si Michael. Noong unang panahon na bata pa ang mundo, nagkaroon ng isang malaking digmaan sa kalangitan. Ang mga anghel kasi na itinalaga na magbantay sa mga tao ay natukso at nakihalo sa mga tao. Nagkaroon sila ng mga anak at nilabag lahat ng batas ng kaitaas-taasan. Dahil doon, ipinag-utos ni Bathala na parusahan lahat ng sumuway sa kanyang kautusan. Pero sa halip na magpakumbaba at tanggapin ang kaparusahan, ay bumuo sila ng sarili nilang paksyon na pinamunuan ni Lucifero. Nahati ang hukbo ng kalangitan dahil marami ang kumampi sa kanya. Doon na naganap ang pinakamalaking digmaan sa langit. Kumilos ang buong hukbo ng mga anghel na pinamunuan ng 7 arkanghel kasama na ako. Nagawa naming mahuli at maikulong ang kalahati sa mga nag-aklas. Ang kalahati naman sa kanila ay agad tumakas at nagtungo sa lupa. Kung hindi mo ito alam, kapag ang isang anghel ay sumapi sa isang tao, ay hindi ito magiging normal. Hindi kakayanin ng katawan ng tao ang kapangyarihan at enerhiya ng isang anghel na mananahan sa katawang mortal. Kaya hindi rin magtatagal ay maaagnas ang katawan ng taong yun. Kaya ang ginawa ng ibang mga anghel ay inalis ang kanilang kapangyarihan sa kanilang katawan at sumapi sa mga sanggol na nasa sinapupunan para ipanganak sila sa mundo bilang normal na tao pero may kaisipan ng isang anghel. Alam nilang hindi kami titigil sa pagtugi sa kanila. Kaya gamit ang kanilang kaalaman sa lihim na karunungan ay gumawa sila ng isang kontinente na hindi makikita ng normal na mata ng mga mortal dahil itinago rin nila ang portal nito. Ito ang tinatawag nilang Epsilon Continent. Doon nagpupunta yung mga anghel na may normal na katawan ng tao. Iyon namang diretsyong sumapi sa katawan ng mga mortal ay gumamit rin ng lihim na karunungan para patibayin ang katawang iyon na magiging sapat ang tibay para sa kanilang pananahan. Pero nagbabago ng anyo ang katawan na kanilang pinasukan. Naging halos kahalintulad ng isang halimaw. May matutulis na mga sanga na yari sa bato, matitigas na buhok at pulang mata. Naging mas malalaki rin ang katawan ng mga taong iyon. Sila ngayon ang malaking problema ng kalangitan. Ha? Bakit naman? Akala ko ba naroon naman sila sa isang nakatagong kontinente? Oo, tama ka, Lino. Pero ang problema, hindi nagtatapos sa pagtatago sa lihim na kontinente ang plano nila. Noong sila ay tumakas, dala nila ang ilan sa mga malalakas na mahiwagang sandata, gaya ng tungkod ni Moises at ang tableta ng 10 utos. Gamit ang mga iyon at ilang mahalagang aklat ng karunungan, balak nilang pasukin ang pinagkulungan namin sa mga kasama nila na naroon sa kailaliman ng lupa. Papakawalan nila ang mga iyon, tapos sa kanila sasakupin ang mundo ng mga tao at gagawin kanilang kaharian. Puro naman pala ang mga anghel ang may kinalaman sa gulong yan. Anong kinalaman ko roon? Wala kang kinalaman, Lino.
Ang may kinalaman ay ang mga kalahi mong mortal na nakikiisa sa mga isinumpang anghel para sa kapangyarihan. At ayon sa batas ng kalangitan, bawal kaming bumaba at lumaban para ipagtanggol kayo mga tao. Nasa mundo ng tao ang kaguluhan, kaya kailangan tao rin ang gumawa ng paraan. Teka, alam ba ni Bathala ang nangyayaring ito? Bakit wala siyang ginagawa? Iyon pa ang isang problema, Lino. Wala ngayon sa itaas si Ama. Umalis siya. Malaki ang tampo niya sa mga tao dahil sa patuloy na pagsuway sa kanyang mga kautusan at paggawa ng kasalanan. Kaya sa ngayon, kaming 7 arkanghel ang nagpapatakbo ng pamahalaan ng kalangitan para wag lang magkagulo at magkawatak-watak. Anong gagawin ko kung sakaling ibalik mo ako sa mundo ng mga buhay? Obvious naman na malalakas ang mga anghel na tumiwalag. Baka ikamatay ko lang uli kung sila ang makakalaban ko. Nagkakamali ka, Lino. Ang bahagi ng kahoy na sinukuan na nasa iyo ay kasama sa mahiwagang sandata ng kalangitan. Ang kakayahan nito ay ang humigop at mag-ipon ng enerhiya. Masama o mabuti basta enerhiya ay hihigupin niya at iipunin. Ilang libong taon na narito yan sa mundo ng mga tao at nagpasalin-salin na sa iba't ibang tagapangalaga. Kaya ang kapangyarihang taglay niyan ay halos katumbas na rin na meron ang isang anghel. Pero hindi yan sapat para tumalo ka ng isang anghel dahil maihahalin tulad lang sa isang mahalagang kayamanan ang hawak mo. Wala kang kaalaman kung paano yan gagamitin sa iba't ibang paraan. Kaya ang gagawin ko, ibabahagi ko sa iyo ang mahalagang kaalaman na meron ako kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan na meron yan. Maliban dyan ay meron ka pang mutya ng kidlat. Sapat na ang mga iyan para labanan mo ang masasamang anghel na nasa inyong mundo. Ang iyong mutya ng Kyanite ay kailangan mong ipasa sa iyong anak para magkaroon siya ng proteksyon. Hindi mo na kailangan sa loob mo ang ermitanyong tagabantay niyan dahil ako mismo ang magbibigay ng gabay sa iyo kapag kinakailangan mo. Matatawag mo ako kahit anong oras mo ako kailanganin. Pero huwag mong aabusuhin ang pribilehiyong iyon. Ano, tinatanggap mo ba ang bagong misyon na ibibigay ko sa iyo? Oo, sige. Mas mukhang meaningful naman ito ngayon dahil misyon talaga ito na galing sa kalangitan. Maglalakbay ka rin, Lino, at papasok sa kontinente ng Epsilon. Lilipulin mo lahat ng masasamang anghel na naroon. Ang mga gusto namang magbalik loob sa Ama ay gagawaran mo ng ritual ng paglilinis at ibabalik ko sila sa itaas para sa kanilang kaparusahan bago sila ibalik sa kanilang serbisyo bilang mga matatapat na anghel. So, sa ibang salita, manual lang ang ibibigay mo sa akin tapos mga anghel ang makakalaban ko? Sige, Lino, maliban sa manual na sinasabi mo kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan, ay bibigyan na rin kita ng 20% ng kapangyarihan ng isang anghel para magkaroon ka pa ng karagdagang lakas. 20% lang? Saan aabot yun? Oo, Lino, dahil kapag higit pa dyan, mararamdaman ka na ng mga anghel at tutugisin ka nila. Iisipin nilang isa kang anghel na padala ng kalangitan para tugisin sila. Kailangan isipin lang nila na isa ka lang normal na babaylan na tao at walang espesyal sa'yo para hindi ka rin ituring na banta para na rin sa seguridad mo sa iyong paglalakbay. E di sige, pumapayag na ako. Siya nga pala, Lino, bilang dagdag pabuya ko na rin sa'yo ay babalaan kita. Ang iyong kasintahan na si Rosalia, hindi mo siya pwedeng isama sa misyon dahil nakatakda ang kanyang kamatayan sa panahon ng paglalakbay patungo sa Epsilon. Pero kung hindi mo siya isasama, magbabago ang kanyang kapalaran at hindi siya mamamatay sa panahong ito. So, sino-sino lang ang pwede kong isama? Ikaw na ang mag-isip niyan, Lino. Basta ang sinasabi ko lang, huwag mong isasama ang iyong kasintahang si Rosalia at iwanan mo ang Kyanite at ang tagabantay nito sa iyong anak na si Gabriel para sa kanyang proteksyon. Si Ermitanyo mismo ang gagawa ng paraan
para maikubli ang kapangyarihan ng iyong anak at hindi siya maramdaman ng ibang mga nilalang. Okay, sige, malinaw na sa akin yun. Wika ni Lino, tapos muling lumapit sa kanya ang arkanghel at inilapat ang buong palad sa kanyang ulo upang magpasa ng kapangyarihan at kaalaman. Tila nakaramdam naman ng kaginhawaan si Lino pagkatapos noon. Sabi naman ni Lino, "Teka, pwede bang huwag mo muna akong buhayin? Gusto ko munang matulog ng kahit isang buong araw lang dito. Tahimik rito tsaka malamig." Sabi naman ng arkanghel, "Pwede naman, Lino, pero hindi ko maipapangako na buhay pa lahat ng kasama mo pagkabalik mo. Dahil sa mga segundong ito ay may malaking pampasabog ang nasa ere at papabagsak na sa kanila. Ano, matutulog ka ba muna?" "Ha? Ganun ba? Hindi na pala. Sige na, pakibalik muna ako sa mundo ng mga buhay. Kailangan pala nila ako Wika ni Lino. Pumitik lang si Michael sa kanyang mga daliri at agad nang naibalik si Lino sa mundo ng mga buhay. At naroon siya nakatayo sa unahan lang ng City Council Mansion. Nakikita niyang naroon na ang missile papunta sa direksyon ng rooftop ng gusali. Nako, missile pala yung sinasabi ni Michael na paparating. Agad kumumpa si Lino paturo doon sa missile at bigla yung nakulong sa isang bilog na protective barrier. Narinig niyang nagsigawan ang kanyang mga kasama. Tinatanong kung ano ang nangyari at paano napasok ang missile sa isang bilog. Pinindot ni Lino ang kanyang communication device. "Baykulas, salamat sa pagpigil mo rito Mabuti at hindi pa ako nahuli ng dating. Sige, pwede ka nang bumitaw. Ako na ang bahala rito." Wika ni Lino, sabay kumpas noong kanyang bilog paitaas. Agad iyong lumutang sa ere at noong nasa pinakamataas na bahagi ay saka sumabog. Nagmukha lang iyong fireworks display sa ere. "Bay Lino, buhay ka?" Sigaw ni Kulas at ng iba pa. Sabi naman ni Lino, "Aray, huwag nga kayong sumigaw na sabay-sabay sa kum. Ang sakit sa tenga Nakita niyang nagtatakbuhan na ang lahat papunta sa kanya. Naunang nakalabas ng gusali si Rosalia at Tingting. Sabay niyakap siya ng mahigpit noong dalawa. "Aray ko naman, kung makayakap kayo, parang ang tagal kong nawala Isang oras lang naman yata ako mahigit na nawala sa piling nyo. Bakit miss na miss nyo naman yata ako?" Wika ni Lino pero walang sumasagot sa kanya. Lahat ay luhaan at mahigpit ang yakap. Maging sina Micaela at Roulette ay yumakap na rin sa kanya noong makalapit. "Wow, miss na miss nyo talaga ako Pero bago yan, sagutin nyo muna ang tanong ko. Anong meron? Bakit may missile na papunta rito?" Si Benny na ang sumagot dahil lahat ay hindi pa rin makapaniwala na muling nagbalik si Lino. Gayong nakita nila noong sumabog ito sa loob ng bilog na barrier. "Lino, galing sa Marine Corps Head Office ang missile na iyon. Wala na silang pakialam kung may buhay pa rito o wala na. Gusto na nilang pulbusin ang buong Vinectican City." "Ano na palang balita sa mutagen virus? Nagawan niyo ba ng antidote?" "Oo, Lino, nagawa ni Dr. Rose. Ayos na ang lahat. Napalipad na namin sa hangin ang antidote at baka magbibilang na lang ng ilang oras ay nakakalat na iyon sa buong lalawigan dahil ginamitan din iyon ni Kulas ng ipo-ipo para maipakalat." Ganun naman pala Bakit pinasabog pa rin tayo rito?" "Yun ang hindi ko na alam, Lino. Nakipag-coordinate naman kami sa headquarters pero wala nang pag-asa. Final na raw ang desisyon. Actually, 2 ang missile na papunta rito. Mamayang 4:00 darating ang isa." Ganun ba? Di sige pala, kailangan na natin makaalis rito bago pa dumating ang 2 missile. Hahayaan ko na rin na sumabog rito ang 2 missile na iyon para wala nang matira rito. Magiging kampo lang ng mga aswang o masasamang loob ang lugar na ito kung maiiwanang ganito na abandonado. Kaya mas mabuti na iyong maging pulbos ang lahat rito at maging bakanting lugar na lang. Sabi naman ni Richard.
Paano tayo makakaalis rito ng ganun kabilis? 1 oras lang ang meron tayo. At mula rito hanggang sa defensive fence ay 1 oras din na lakaran. Ako na ang bahala dyan, Richard. Hihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin. Wika pa ni Lino, sabay naglakad papalayo kaunti at bumulong sa hangin. Clea, kailangan kita rito. Baka pwede mo akong pasyalan rito sa Vinictican City. Ligtas ka na makakapunta rito. Wala nang kalaban. Samantala, sa lugar naman ng San Sebastian, kasalukuyang nagtitipon-tipon ng lahat sa may sala ng bahay habang nag-iiyakan. Nang biglang huminto sa pag-iyak si Gabriel. Mama, si Papa Lino, buhay na siya uli! Sabi naman ni Aling Sally. Sigurado ka dyan, Apo? Opo, Lola. Nagsasalita siya ngayon sa hangin. Pinapapunta niya roon si Ate Clea. Sa labas naman ng bahay ay magkausap sina Lolo Ino at si Clea. Nang sabihin ni Clea, Ha? Buhay si Lino? Kaibigang Ino, maiwan muna kita rito. Tinatawag ako ni Lino. Tapos na raw ang labanan roon at wala nang kalaban. Mukhang kailangan niya ng portal para sa pag-uwi ng mga kasama. Sabi naman ni Lolo Ino, di sige pala, pumunta ka na roon agad. Sabi naman ni Aling Sally na nakatingin sa labas. Tay, tama ba sinabi ni Gabriel? Buhay raw si Lino? Oo anak, kaalis lang din ni Clea. Tinatawag raw siya ni Lino. Tapos na raw ang labanan roon at wala nang kalaban. Maaring magpapagawa na lang daw ng portal para sa pag-uwi ng mga kasama niya. Halos magtatalon si Aling Sally sa magandang balita na narinig. Niyakap naman ni Mariposa si Gabriel. Maging sina Aling Sally at Mang Roland ay nagyakapan rin. Dahil sa saya ng muling pagbabalik sa mundo ng mga buhay ni Lino. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 304. Mukhang isa na namang matinding misyon ang pupuntahan ni Lino at mga isinumpang anghel ang kanyang makakaharap. Abangan na lang po ha. Pero pagbabakasyonin muna natin si Lino para makasama niya muna ang kanyang pamilya bago siya sumabak sa isa na namang delikadong misyon. Wala pong bibitaw ha. Mahaba pa ang kwentong ito. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.